pangisdaan ay may malalim na kasaysayan na nakatahi sa kultura ng ating bayan. Ito ay ang pulsong nagbibigay buhay sa ating mga baybaying komunidad at hanap buhay sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Sa gitna ng kagandahan ng ating mga karagatan at hindi masukat na kayamanang taglay nito, ang ating katubigan ay nahaharap sa iba't ibang mga pagsubok gaya ng illegal, unreported, and unregulated o IUU fishing, overfishing, climate change, at pagkasira ng habitat ng mga yamang dagat na nagdudulot ng kawalang katiyakan sa kinabukasan ng ating mga bayaning mangingisda. Kaya naman, nakipagtulungan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ating mga mangingisda para maiwasan ang mga iligal na paraan ng pangingisda sa pamamagitan ng pagpapakilala sa iba't ibang programa at proyekto ng organisasyon. Dati, yung hulihan ng isda, marami pang nahuli. Ngayon naman, mahirap kasi marami nang nanguhuli. Tapos medyo malayo na maabot ng 50 miles, 60 miles. Nung araw, hindi kami masyadong nagpapalaot. Ngayon, nagpapalaot na ng malayo. Dati, gagamit ka lang ng gasolina mga 1 litro, kalahating litro. Makakakita ka na ng malalaking isda. Pero ngayon, bibihira na lang. Ang mga hamon at hirap na kinakaharap ng ating mga mangingisda ang nag-udyok sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang ilunsad ang National Payaw Project. Ang National Payaw Project ay isang makabagong hakbang ng pamahalaan tungo sa pagsulong at pagpapabuti ng sektor ng pangisdaan sa Pilipinas. Layunin ng programa na mapanatili ang kalusugan ng ating karagatan at palakasin ang socio-economic state ng ating mga mangingisda. Sa pamamagitan ng paghuhulog ng mga payaw sa iba't ibang parte ng ating mga karagatan, mapapadali ang paghahanap buhay ng ating mga mangingisda habang itinataguyod ang sustainableng pangingisda. So actually yung ating payaw project currently in BFAR, ito po ay isang proyekto under the National Payaw Program. Ang project na ito ay yung Tuna Conservation Management Zone. Ito ay isang proyekto na nagbibigay ng suporta sa mga small fishermen, mga fisher folk. It's basically capacitating them, providing them with an exclusive area for fishing. Kasi doon po sa ating National Tuna Management Plan, isa po dun sa objective ng ating plano doon ay to give more access to small-scale fisher sa tuna. That's equitable fishing. So, through the Tuna Conservation Management Zone Payaw Project, nagbibigay ang BFAR ng payaw and nilalagay po natin ito doon sa mga strategic areas na kung saan a group of payaw ay we call it as a zone for management, meaning exclusive area for fishermen to fish, as well as ang huhuliin lang dapat nila doon ay yung malalaki at yung malilit na tuna ay hindi kasama doon. So it's basically both a livelihood and conservation project. Basically, ang inspirasyon o concept po ng payaw ay matagal na at it is a proud Pinoy concept or technology sa fishing. According sa ating mga literatures, nagsimula ito sa obserbasyon na yung mga isda, obserbasyon ng mga isda at saka mga eksperto noon, na yung mga isda is may tendency na sumilong we call it they tend to aggregate sa ilalim na mga floating logs o di kaya mga na-drift po na kahoy.
sa dagat. Ang payaw ay isang fish aggregating device na binubuo ng isang floater, mga tali, pabigat, at iba't ibang klaseng mga material gaya ng mga dahon ng buko, yero, at mga lumang gulong na pagkakapitan ng mga likas na pagkain ng mga maliliit na isda na magiging pagkain naman ng mga malalaking isda gaya ng mga tuna. Just imagine yung kalawakan ng karagatan natin, kukumpara natin bilang disyerto para sa mga isda. And binibigyan natin sila as sort of parang oasis o silungan doon sa gitna ng disyerto o gitna ng karagatan para maingganyo yung parang ecosystem na activity. So from there, susulungan ng maliliit na isda, itlogan ng mga isda, taka doon din iikot. So nakakaroon ng parang interaction biologically. So from maliliit na isda, lalapit yung medyo malalaki sa kanila. So hanggang sa malalaki ng mga tuna na lalapit. Ang National Payao Project ay nagsimula noong 2018 sa ilalim ng FAO 258 sa Sulu, Sulawesi Sea bilang ito ay ang tuna capital ng Pilipinas. Sa ilalim ng Fish Administrative Order, nagkaroon ng 7 clusters ng payaw sa Mindanao, Celebes Sea, kung saan pangangawi lamang ang uri ng pangingisda at tanging mga benepisyaryo lamang ang papahintulutan sa loob ng mga TCMZ. Ang National Payao Project ay isang malawak na programa na minimithing maipakalat sa iba't ibang parte ng ating mga karagatan upang makatulong sa milyon-milyong mga mangingisda. So in terms of funding, ang pondo natin nilalaan dito is good for at average annually we provide 20 to 60 payaw. So yung isang payaw po, depende sa lalim, nagkakahalaga po around 200 to 250,000. Ito po yung design na Tatak Pinoy kung i-explain ko. Basically it's a capsule type payaw, 3 chambers siya, made of steel. And then we have meron tayong swivel para hindi po pumulupot. And ang malaking cost nito is yung anchor line made of polyethylene rope, number 16 and number 18. And then sa baba naman, for it to be anchored sa sea bottom, meron tayong cylindrical weights made of concrete. Nasa 4 o 5 siya, depende sa lalim. So at average, ang offshore payaw natin, minsan na-deploy natin from around 1 kilometer to 2 kilometers ang lalim. Ang proyektong ito, in terms of target areas, titingnan natin yung potential for expansion ng tuna fisheries. So alam naman natin, very well developed na in terms of tuna fisheries yung ating Sulawesi Seas dito sa Celebes Sea and Mindanao Sea dahil nga dyan sa port. Aside from there, meron pa tayong other potential tuna areas na tinitingnan para sa project na ito. Isa is the West Philippine Sea, and ang pinakamalaki is yung Pacific Seaboard. So sa West Philippine Sea, meron na tayong initial na mga na-distribute para sa ating mga tuna fishermen, as well as dito sa North Pacific Seaboard natin, sa area ng Benham Bank, may mga payaw na rin tayo na naibigay under this Tuna Conservation Management Zone. Upang maging sustainable ang proyekto at masiguro na maraming mangingisda ang makikinabang dito, tanging mga asosasyon at mga kooperatiba lamang na rehistrado sa FishR at BoatR ang mabibigyan ng mga payaw. In terms of beneficiaries, unang-una ang ating mga maliliit na mga isda, we encourage them to form a group or a fisher folk cooperative. So sila po yung nauna natin. In terms naman sa gamit ng pamalakay, of course, it's always natitingnan natin yung beneficiaries are the tuna handliners. So ito po sila po yung inuuna natin na makinabang itong project natin under TCMC.
as has been proven in any PAYO project, yung PAYO will provide enhance yung pangingisda, meaning hindi na kailangan na maghanap pa ng fishing ground yung fisherman kasi yung PAYO will aggregate fish, so there is a directed fish, and this will improve their efficiency. Yung kanilang catch ay ma-improve, meaning they can contribute more to food supply or fish supply. Ang National Payaw Project ay makakatulong sa ating mga mangingisda na mapababa ang kanilang gasto sa panghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malapit na lugar pangisdaan kung saan makakahuli ang ating mga mangingisda ng mga high-value species na sa kalaunan ay makakapagpabuti ng buhay ng ating mga mangingisda at ng kanilang mga pamilya. Kailangan nating alagahan ito at kailangan natin i-maintain, i-sustain nila ito kasi while the government is giving them with this payaw as a livelihood and exclusive area for fishing, we expect as well in the program na they should be contributing to the fish supply. So meaning gamitin ng maayos para may hanap buhay sila at in a way din nakakatulong sila sa bansa. Ito yung ina-expect ng project from them na tumulong sila, suportahan din nila yung providing fish supply to communities. Sa ating mga beneficiaryo, so alagaan lamang yung proyektong ito at we make sure na yung proyekto tatagal, alagaan nga natin at saka makatulong tayo sa lokal na produksyon ng isda para tayo mismo hindi naaasa sa ibang pamamaraan pa at saka makakontribute din sa pag-sustain ng ating pangisdaan at saka food security ng ating lokal na komunidad. Ang National Payaw Project ay isang napaka-epektibong paraan ng pangisdaan na naglalayong mapanatili ang yaman ng karagatan at magbigay ng kabuhayan sa mga mangingisda. Ang mga programang gaya nito ay makakatulong upang masiguro ang pagpapatuloy ng malusog na karagatan at matibay na industriya ng pangisdaan na makakapag-ambag sa ekonomiya at kasiguraduhan sa pagkain ng ating bansa.